Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, Tuwadcom bigo. Nako, Palasyo umatras na, 1.5 million INC members lulusob na. Kongreso tuloy sa paghahanap ng butas. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At dahil nga po riyan, ito i-share din po natin ang balitang ito. Nako, mula po ito sa News 5. Talaga pong hindi titigilan ng Tuwadcom or ng Kamara itong si Vice President Sara Duterte sa kabila po ng unqualified opinion na COA report nito. Ito pong si Representative Zia Adyong, mayroon pong naging komento sa mga resibo yan, na mga isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education nung secretary pa po si Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, dahil nga po bigo sila na ma-impeach or magkaroon ng grounds for impeachment. Dito po sila. Mamaya bigyan po natin ng reaction yan. Medyo napapahaba na po tayo sa intro, At ito pa. Ito ang susupalpal, Diyan kay Representative Adyong. Sinupalpal po ni Atty. Rowena Guanzon. Ayan mga kababayan. Bigyan rin po natin ng reaksyon yan. At ito na nga. Ito po yung balita mga kababayan. Mula po ito sa News 5. 5 hours ago. Basahin ko po sa inyo. Pinuna ni 1st District Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, ang mga acknowledgement receipt na isinumiti ng Office of Vice President at Department of Education kung saan merong magkaibang pangalan ngunit iisa ang pirma. Aba? Yan po ang kanyang ngayon. Yan naman po ang kanilang issue mga kababayan. Question din ng kongresista ang iba pang resibo na pareho naman ang pangalan ngunit magkaiba ang sulat, pirma at lugar na ginamit. Nako. Ang tanong, confidential fund. Diyan pa rin ba yan sa confidential fund? Nako naman talaga, oo. Medyo kalokohan na po ito. Yan po ang sabi niya, More likely explanation na gusto ko pong isipin na ito pong mga taga-pirma or taga-gawa ng ARs na ito ay hindi coordinated at they fail to probably overlook the possibility that they may use the same name. Ayun po yan, kaya Representative Adyong, mga kababayan. Alam nyo, gaya nga po ng sabi ni Congressman Marcoleta, or ito na lang, ito. Ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan, ito, sabi niya po sa COA ito, tell me, and no offense to COA. Meron bang confidential fund or intel fund na disallow? Wala, di ba? Sabi niya. No receipt are required for confidential funds. It is the circular, you read it. Yan mga kababayan. Wala naman pala resibo ang confidential fund. It is not required mga kababayan, but still, itong si Representative Adyong focusing dito sa mga resibo. Mga kababayan, eto ganito na lang. Isipin natin ng ganito. For example, ako, isa akong ahente, o isa akong ang tawag diyan, yung mga agent na yan, di ba? Sa palagay nyo ba ibibigay ko sa inyo yung talagang resibo, kumbaga, kung saan ako natulog, kung saan ako, di ba, kung saan ko ginamit yung confidential fund? Baka mamaya mga kababayan, magamit nila yan para tuntunin yung taong yan. Maninilikado po, delikado po ang ating mga agent, kapag ganyan po ng ganyan. Ano bang nangyayari sa ating gobyerno? Sarili nating ahente, ating ilalagay sa panganib, di ba? Kaya, yung mga pirmang yan, mga kababayan, yan po yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon na not required. No receipt are required. Yan, Dahil pwede yung pagsimulan, mga kababayan, na matunton itong mga
undercover agents, kumbaga. Diba? Eh, hindi lang nag-iisip itong si Representative Adyong eh. Talagang gustong-gusto lang nila, no? At saka ito lang trabaho ba? Trabaho ba ng mga congressman ang pagkukumpara ng mga ganyan? Di ba meron sa ano yan eh? Forensic ba yan, mga kababayan? Di ba sa forensic? Dinadala yan para iimbestigahan kung di ba? Yung mga fingerprints, yung mga stroke ng mga pirma. Yan ba yan? Or diyan din sa COA, di ba? Sila po ang nagpa-facilitate ng mga ganyang Pero bakit itong kamera parang siya na rin ang nag-iimbestiga patungkol po sa mga pirma? Ayaw mo, Representative Adyong, ayaw mo na bang maging congressman at gusto mo nang lumipat ng trabaho mo bilang taga-siyasat ng mga pirma ng ating gobyerno? O sige nga, sabihin na natin, magkaiba yan. Anong batas, mga kababayan, ang magagawa ni Representative Zia Adyong dyan sa mga pirmang yan? Sige nga. Yan, nagtatanong lang tayo bilang isang ordinaryong Pilipino, di ba? Dyan nagpo-focus Tingnan nyo ito po yung problema, pero nakafocus lang po sila dito sa napakaliit na part, no? Anong sinasabi kong malaking problema, mga kababayan? Bilyones ang nawawala sa atin. Or yung mga, di ba? Sabi nga, bilyones po ang kinukurap, ayun po yung kay Vice President Sara Duterte, At yung iniimbestigahan nila, milyon lang, mga kababayan, nakafocus pa sila doon sa mga ganitong kaliit na detalye, no? Sa mga pirma. Diyos ko po. Pag ganyan po ang ating mga kongresista, mga kababayan, no? Ay, asahan na po natin ang Pilipinas in the future, kapag ganito pa ng ganito ang mailalagay natin mga congressman, mga taga-siyasat, no? Mga tagagawa ng batas, no? Dadami talaga. Dadami ang mga bangag na mga Pilipino, dahil wala na Wala na mga kwentang batas ang mga maipapasa nila. Biruin mo, pirma ng confidential fund. Sa confidential fund, Grabe. O ano masasabi nyo dyan, mga kababayan? Ito ang sabi niya, no receipt are required for confidential fund. Pero bakit paulit-ulit kong sinasabi, mga kababayan, no? Kasi mali po Mali po yung ginagawa nila. Yun po ang gusto kong i-point out. Mali ang ginagawa nila. Pero dahil sa congressman sila, they can make yung mga baluktot, kaya nilang gawing straight, di ba? Dahil congressman sila. Kumbaga, sila ang batas. Sila ang batas na sila rin ang bumubutas sa batas. Ano masasabi nyo mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po, ang title po nito, Vice President Sara Duterte, malaking good news. Gumapang na si Tamba sa Palasyo, Kamara, natakot na. Milyong INC members, heto na. Eto mga kabayan. Ito ang balita ngayon. Viral at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balita. Nagbigay naman ng mensahe si Vice President Sara Duterte para po yan sa selebrasyon ng Feast of the Immaculate Conception, kung saan binigyang diin ng ikalawang Pangulo na patuloy sana ang mamamayang Pilipino na magpakita ng pagmamahal at kabutihan sa iba. Sa kanya ring pahayag, binigyang diin ng Vice Presidente na nawaan niya ay magpakita ng awa ang mga ito sa mga kasalukuyang kinakaharap na injustices at bigyang kabutihan ang mga kababayang hindi na paglilingkuran ng tama at nakakaramdam ng kulang na serbisyo. Naghikayat din ang pangalawang Pangulo na patuloy na maging mapagmahal sa kanila sa mga kinakaharap pa na problema gayaan niya ni Blessed Virgin Mary. Kaugnay niyan, narito pa ang naging mensahe nga ni Vice President Sara sa kapistahan po ng Immaculate Conception. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. I join all the Catholic faithful in the solemn remembrance of the Feast of the Immaculate Conception. The enduring faith and steadfast joy exemplified by the Blessed Virgin Mary demonstrates an example of unwavering love that remains dauntless in the face of challenges and tribulations. We are encouraged today to live up to her virtues of compassion, empathy, and generosity, which underscored the resilience she exemplified in the face of loss and sorrow. May the solemn observance of this day invite us all to join hands in prayer as we extend a helping hand to the needy, show mercy to those who are facing injustices, and extend love and kindness to our kababayan in the underserved and unserved communities. Let us be guided by our resilience that is rooted in faith in every trying time, as we look forward with profound hope and optimism to a better future for every Filipino. A blessed observance of the Feast of the Immaculate Conception to all. Happy Fiesta! Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! Matapos na umano ang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na kilala rin bilang House Blue Ribbon Committee kaugnay sa paggastos umano nitong si Vice President Sara Duterte ng 612.5 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ayon sa chairman ng komite na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, magpupulong ang komite sa ngayong Lunes upang isapinal ang investigasyon nito bago pa man magsimula ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Duterte. 2 impeachment complaint kasi ang naihain laban kay VP Sara sa Kamara de Representantes. Kasama sa pinagbasehan nito ang mga nadiskubre sa investigasyon ng komite. Ayon kay Congressman Chua, maaaring gamitin ng House Committee on Justice ang record ng kanyang komite sa pagsasagawa nito ng mga pagdinig sa impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara. So yan mga kabayan, nakita nyo na? Ha? Pwedeng gamitin yung kanilang mga transcript, no? Ng kanilang mga investigasyon, ha? Pwedeng gamitin doon sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ano po bang implication yan para sa atin, di ba? Isa lang po. Ha? Yan po ang sinatawag nilang stick to the plan, no? Simula ng simula, eto talaga. Ha? Pinatagal lang nila, ginawa lang nilang drama-drama na yan, pero eto talaga. Ha? Kung baga yung mission, yung goal, no? Ng Kamara, ha? Yan po mga kababayan. Ha? Yan po ang maybe hindi nakikita ng karamihan pero wala. Sa mga DDS talagang bistado po kayo, no? Simula ng simula, yan na po talaga ang gusto nyong mangyari. Ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Nakikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa management ng Iglesia ni Cristo. Kasunod po yan ng unang pahayag ng sekta na magsasagawa ito ng rally upang suportahan ang paninindigan nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Roman Duartes na kakausapin nila ang organizer ng naturang rally upang matiyak na hindi magiging balakid ito sa trapiko sa Metro Manila at tuhong kanilang isasagawang pagkilos. Hanggang kahapon, Disyembre 6, sinabi ho nitong si Attorney Artes na wala pa itong natatanggap na impormasyon ukol sa lokasyon at ruta na susundin ng religious organization. Ang Iglesia ni Cristo, ang pangatlong religious organization dito ho sa Pilipinas na may pinakamaraming miyembro batay yan sa 2020 census ng pamahalaan. Sinusundan nito ang Muslim o ang Islam na meron pong 7 milyong miyembro o 7 million na members. At ang una ho ay ang Roman Catholic na may 85 million na miyembro. Kilala ang naturang sekta dito sa tinatawag na black voting power tuwing sumasapit po ang halalan o eleksyon. Sa nakalipas na 2022 midterm elections o presidential elections, sumuporta ito sa Unity. Ito ho yung tandem na binuo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa iba pang pangunahing balita, nirerespeto ng mga kongresista ang statement ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa mga kongresista na para ito sa ikabubuti at para po sa kapayapaan ng bansa. Si Vic Sumintap sa Balitang Yan. Takot nyo lang.
Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko parang sinasabi nila they're in support of the statement of the president. At sabi naman po nila magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. Takot nyo lang. O, di na-touch mob kaya. Di ba? Kayo naman ang may gustong i-impeach si VP Inday eh. Kasi alam nyo mga buhaya kayo, huwag kayong magugas kamay. Ano pala ang purpose ng mga hearing-hearing nyo? 'Di ba? Nagfi-fishing kayo, naghahanap kayo ng butas, at naghahanap kayo ng mga ebidensya na pwede maging rason para i-impeach si VP Inday. Huwag nyo na kaming gawing tanga at bobo ka. 'Di ba? Nakakatawa itong mga kongresista. Sasabihin pa nila, nirerespeto namin ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga mga kababayan, palapit na po ang eleksyon. Kaya yan talagang sasabihin po nila yan. Na nirerespeto po namin kayo. Siyempre gagamitin po namin kayo sa eleksyon, di ba? Kaya yan lang kung meron pa kayong makuhang boto. Dito po sa INC, di ba? Yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Na talagang ayaw tumigil eh. Akala ko tapos na. Kasi meron na po silang mga inihain. 3 na po. Yung kanilang impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Aba, hindi pa pala tumitigil dahil dito. Dahil dito po kaya Representative Adjong. Nako, patuloy po ang investigasyon dito sa mga resibo na isinumite ng Office of the Vice President at Department of Education na sinasabi na mayroon pong magkaibang pangalan ngunit iisa ang pirma. Nako, baka siguro gagawa ito si Representative Adyong ng batas na kung saan bawal ka magkamali magpirma. Di ba minsan talaga mga kabayan pag mabilisan na medyo naiiba talaga yung pirma mo eh. But wala akong ano dyan sa kanyang pag-iimbestiga. Ang point lang dito, it is confidential fund. No? Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, no receipt are required for confidential fund. Yan lang na statement na yan lang na sentence na yan, no? Yan na po ay isang malaking sampal dito sa mga pagmumukha ng mga congressman na kung saan ginagamit o kung hindi man ginagamit, dinudurog, sinisiraan si Vice President Sara Duterte. Yan mga karibin natin, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment na po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.